Sa nakaraang video, ay ginamit ni Sun Dazo ang pagsalakay ni Punanzi upang alamin ang sekreto ni Wang Lin. Samantala, sa labas, si Punanzi ay patuloy na nagyayabang. Hanggat walang practitioner na nasa antas ng Nascent Soul sa lugar na ito, ay walang sino man ang makapipigil sa kanyang mga galaw. Maging ang formation ng sekta ay tila isang maliit na bagay lamang para sa kanya. Sa sandaling kritikal, habang ang formation ng mga nakatatanda ay halos tuluyang masira, si Huanglong ay desperadong kumilos upang harangin ang pag-atake ni Punanzi. Naniniwala siyang ang pagtatanggol sa sekta ay responsibilidad niya bilang ang kasalukuyang pinuno ng sekta. Talagang ugali ito ng isang tunay na leader, lalaban hanggang sa huling patak ng dugo. Ngunit sa kabila ng maalab na determinasyon ni Huanglong, ay hindi pa rin niya kayang pigilan ang mga pag-atake ni Punanzi. Isa-isa ring bumagsak ang mga nakatatanda mula sa formation. Sa sandaling iyon, lahat ng mga disipulo at nakatatanda ay nagtulong-tulong upang ipagtanggol ang sekta, nangakong hindi kailanman isusuko ang sekta sa kaaway. Samantala, sa kinaroroonan ni Wang Lin, ay muling sinubukan ni Sun Daza na pukawin siya at pigilan ang kanyang paglaban. Ayon kay Sun Daza, ay hindi siya kailanman makatatakas mula sa formation na nagbubuklod sa kanya. Mas mabuting ibigay na lamang niya ang kayamanang kanyang itinatago upang ibigay sa kanyang master. Ngunit dahil tumanggi si Wang Lin na magsalita, ay ginamit ni Daza ang kanyang espiritual na lakas upang sapilitang siyasatin ang mga kayamanang nasa loob ng katawan ni Wang Lin. Dahil dito, ay natarante si Situnan at tinawag si Wang Lin upang siya ay magising kaagad. Sa mismong sandali ng panganib, ay pinalabas ni Wang Lin ang aura ng chi sa katawan ni Daza, na naging dahilan upang hindi ito makagalaw. Higit pa rito, ay kinontrol ni Wang Lin ang katawan ni Daza upang alisin ang sariling selyo na nilikha nito. Lubhang nagulat si Daza sa nangyari, paano nagawa ni Wang Lin iyon. Doon niya napagtanto na nilason na pala siya ni Wang Lin gamit ang halamang sinensis, ngunit kailan siya nalason. Ipinaliwanag ni Wang Lin na mula pa sa simula ay pinaghinalaan na niya si Daza bilang utak sa likod ng lahat ng pangyayaring ito. Kaya't palihim siyang naghanap ng halamang sinensis, isang uri ng halaman na sinasabing kayang kontrolin ang daloy ng chi sa katawan ng tao sa maikling oras. Ilang araw bago ang lahat ng ito, ay hinalo ni Wang Lin ang halamang iyon sa tsaa na ininom ni Dazo, at ngayon ay napatunayan niyang tama ang kanyang hinala. Kaya't ang araw na ito ay magiging araw ng kamatayan ni Dazo. Samantala, habang tuluyan ng nawawasak ang formation na nagpoprotekta sa sekta at ang mga disipulo at nakatatanda ng sekta ay nawalan na ng lakas upang lumaban, si Punanzi ay nag-alok sa kanila ng pagpipilian, ang umalis na lamang sila sa sekta o ang mamatay. Subalit para sa mga disipulong nais sumanib sa sektang Swando, ay tatanggapin niya sila ng buong puso. Nakita ni Wang Lin na ang sektang Hengyo, na itinayo ng libu-libong taon, ay nawasak lamang sa loob ng isang araw. Naging malakas ang kanyang loob at determinasyon. Hiningi niya kay Situna na turuan siyang maabot ang antas ng foundation establishment, sapagkat tanging sa pagiging malakas lamang niya makokontrol ang sarili niyang kapalaran. 4 na taon nang lumipas, sa Lembalusen, ay 2 disipulo ng sektang Swando, na dating mga miyembro rin ng sektang Hengyo, ay naglalakbay upang maghanap ng asensya ng halimaw na kanilang gagamitin bilang sangkap sa paggawa ng espiritual na espada. Ngunit pagdating nila sa isang burol, nang ginamit ang kanilang kakayahan sa pagdetect, ay bigla silang nabigla sa isang napakalakas na aura. Dahil sa takot, ay agad silang humingi ng tawad at umalis sa lugar na iyon. Maging ang daan-daang mababangis na hayop ay nagsimulang magsidatingan, naaakit sa napakalakas na enerhiya na nagmumula roon. Sa isang makitid na daan, ay isang karabana na pinamo. Munuan ni Liu San ang naglalakbay dala-dala ang ilang lihim na kayamanan patungo sa lungsod ng Tianzhou. Habang naglalakbay, si Du Feng ay nagreklamo dahil 10% lamang ng kayamanan ang kanyang makukuha.
Ngunit ipinaliwanag ni Liu San na kapag ligtas nilang naihatid ang kargamento, ay tiyak na magbibigay ng mas malaking gantimpala ang kanilang amo. Hindi nagtagal, ay lumitaw si Wang Lin sa gitna ng daan. Ipinag-utos ni Liu San kay Yang San na siyasatin siya. Nang makita si Wang Lin, ay nagpakilala si Yang San at tinanong kung ano ang ginagawa niya sa lugar na iyon. Sumagot si Wang Lin na isa siyang karpintero na papunta sa lungsod ng Tianzhou upang maghanap ng trabaho, ngunit naligaw siya ng landas. Dahil pareho ang kanilang destinasyon, ay inanyayahan siya ni Liu San na sumama sa kanilang grupo. Habang naglalakbay, ay ginamit ni Wang Lin ang pagkakataon upang sanayin ang kayamanang Danbao na kanyang nakuha mula kay Huang Dasa. Ipinaliwanag ni Situna na ang kayamanang iyon ay pinadalisay sa pamamagitan ng sakripisyo ng dugo, kaya ito ay naging tunay na espiritual na sandata na katumbas ng antas ng isang practitioner sa unang antas ng Foundation Establishment, isang antas na mas mataas kaysa sa Qi Condensation. Nagtanong si Wang Lin, matagal na siyang nasa antas ng condensation, kaya kung makarating siya sa lungsod ng Tianzhou at makahanap ng material na may katangian ng kahoy para sa mutya ng Choni, ay maaari na ba siyang magsimulang magtayo ng pundasyon? Sumagot si Situna na malayo pa siya roon. Ngunit kung nais niya ng madaling paraan, ay maaari niyang agawin ang pundasyon ng ibang cultivator. Subalit dahil mabait at maawain si Wang Lin, ay tumanggi siya sa ideyang iyon. Sapagkat ang paraang iyon ay maaaring pumatay ng taong kukunan mo ng pundasyon. Ang kanyang kabaitan ay nagpagalit kay Situnan. Habang nagpapahinga, ay unti-unting naging malapit si Wang Lin sa mga kasama niyang tagapagtanggol. Isa sa kanila, si Tuan Li, ay may kakayahang makakita ng aura sa mukha ng tao. Bilang pagbati kay Wang Lin, ay ipinakita ni Tuan Li ang kanyang kakayahan. Ang una niyang tiningnan ay si Yang San, at sinabi niyang balot ng dugong usok ang mukha nito, isang tanda ng nalalapit na kapahamakan. Ngunit kung makaliligtas siya, sa loob ng 3 buwan ay makikilala niya ang kanyang kabiyak. Bagaman parang biro, ay nang suriin ni Tuan Li ang ibang kasamahan, ay napansin niyang pareho rin ang aura nila kay Yang San, isang masamang pahiwatig. Ngunit nang subukan niyang tingnan ang aura ni Wang Lin, ay bigla siyang tinamaan ng espiritual na pag-atake mula kay Situnan, nakita niya ang mga imahe ng sariling nakaraan. Nagtaka at naguluhan si Tuan Li, bakit hindi niya makita ang aura ni Wang Lin, bagkos ay mga kakaibang larawan lamang ang lumitaw sa kanyang isipan. Sa gitna ng kanyang pagkabigla at pagkalito, ay napagtanto niyang ang pag-atake kanina ay isang teknik ng isang cultivator. Dahil dito, ay hinimok ni Tuan Li si Liu San na isuko na ang kanilang mga kayamanan, sapagkat imposibleng mga ordinaryong tao lamang ang lumaban sa isang cultivator. Ngunit bago pa man makuha ni Song Ling ang kayamanan, ay bigla itong inagaw ni Wang Lin. Nagalit si Song Ling at tinangkang atakihin siya, ngunit sa pamamagitan lamang ng kanyang espiritual na lakas, ay napigilan ito ni Wang Lin. Sa sandaling iyon, ay nagkunwaring hindi nakikilala ni Zhang Suo si Wang Lin at inutusan itong isuko ang kayamanang nasa kanya. Ngunit dahil sa kanyang hinala, ay napansin ni Wang Lin na may kakaiba sa sitwasyong iyon. Kasabay nito, ay isang makapal na ulap ng hangin ang bumalot sa paligid. At mula rito ay lumitaw ang isang cultivator na nagngangalang Baisan, isang practitioner na nasa 15 antas ng Qi Condensation. Hindi inaasahan, ay sinimulan ni Baisan ang pagsipsip ng esensya ng dugo ng mga bantay, na lalong nagpulala sa nakakatakot na sitwasyon. Napagtanto ni Wang Lin na ang taong nasa harapan niya ay may kaparehong antas ng cultivation gaya niya. Katapos noon, ay hiniling ni Situnan sa kanya na subukan ang lakas ng mahiwagang kayamanan. Samantala, ay nalaman naman ni Baisan na si Wang Lin ay matagal ng kaibigan ni Zhang Ho. Dahil patuloy pa ring itinatago ni Wang Lin ang tunay na antas ng kanyang cultivation, ay naramdaman lamang ni Baisan na si Wang Lin ay nasa ika-13 na antas lamang sa yugto ng Qi Condensation, dahil dito, ay nagbalak siyang inumin ang dugo ni Wang Lin upang mapataas ang sarili niyang cultivation. Nang marinig iyon, ay nagpa siya si Zhang Ho na subukang takasan ang lugar habang dala ang mga kayamanang kanyang nakuha upang mailigtas si Wang Lin. Ngunit sa kasamaang palad, ay nabigo siya.
Muling pinaganya ni Baizen ang lason sa loob ng katawan ni Zhang Ho dahilan upang mawalan ito ng malay. Ayaw ni Wang Lin na manatiling walang ginagawa, kaya siya mismo ang unang umatake upang simulan ang labanan. Sa kalagitnaan ng sagupaan, ay patuloy na nagyayabang si Baizen na kahit nasa antas lamang ng Delen si Wang Lin, ay nangahas pa itong labanan siya. Ano to, nananaginip ka ba? Pang-uuyan pa niya. Pagkatapos noon, ay marahas niyang ginamit ang kanyang espiritual na teknik ng espada. Dahil sa kakaibang bilis at lakas ng espada, ay nag-alala si Situnan at pinayuhan si Wang Lin na mag-ingat at gamitin ang kayamanang Danbao upang makuha ang kalamangan. Nang matuklasan ni Baizen na ang kayamanang ginagamit ni Wang Lin ay isang Danbao, ay sinubukan niyang tumakas. Ngunit sa huli, ay nabigo siya at namatay sa nasabing labanan. Matapos iyon, ay sinabi ni Situnan kay Wang Lin na huwag na niyang isipin ang nangyari. Ang pagpatay, ayon sa kanya, ay bahagi ng pag-unlad sa landas ng kultibasyon. Sa ganitong paraan, ay mas mauunawaan ni Wang Lin kung gaano kalupit ang mundong ito. Pagkatapos mamatay ni Baizen, ay kusa namang nawala ang lason sa katawan ni Zhang Ho. Noon lang tuluyang naunawaan ni Wang Lin kung bakit nagkunwaring hindi siya kilala ni Zhang Ho. Labis ang tuwa ni Zhang Ho nang tuluyan siyang makalaya mula kay Baizen, kaya nagpasya siyang patayin ang lahat ng naruroon upang walang makapagsumbong sa matandang guro ni Baizen, si Elder Jimo. Ngunit agad siyang pinigilan ni Wang Lin na ayaw abusuhin ang mga mahihinang tao. Maya-maya ay ikinwento ni Wang Lin ang pagkawasak ng sektang Henggayo. Ang layunin niya ngayon ay ang makahanap ng ligtas na masisilungan at isagawa ang pagsasanay upang gawing sarili niyang sandata ang espada ni Baizen. Nang marinig ito, ay labis ang naging sigla ni Zhang Ho sapagkat plano rin niyang magtungo sa lungsod ng Tengja, isang lugar na tinitirhan ng mga dalubhasang tagapagsanay. Doon ay may mga cultivator na nasa antas ng nascent soul, kaya walang sino man sa rehiyon ng Zhou ang nagtatangkang manggulo roon. Ang tanging patakaran sa lungsod ay ang pagbabawal sa anumang gulo. Maaari silang manirahan doon basta't magbigay ng mga espiritual na bato. Kahit pa si Elder Jimo ay hindi nangangahas na gumawa ng kalokohan sa lugar na iyon. Ngunit hindi nagtagal, ay isang lalaki na may madilim na aura ang lumitaw. Ipinaliwanag ni Zhang Ho na ang taong iyon ay kasapi ng high sect na kilalang nagdadala ng kabaong na may bangkay. Dahil dito, ay binalaan niya si Wang Lin na mag-ingat sa mga taong katulad nila. Sa mga sumunod na sandali, ay nagsimula na si Wang Lin na linisin at pabanalin ang espiritual na espada upang maging tunay niyang sandata. Kahit ginamit niya na ang Danbao, ay hirap pa rin siyang alisin ang ritual ng sakripisyong dugo mula sa dating may-ari. Dahil dito, ay nagtanong siya kay Situnan kung may iba bang paraan upang mapabilis ang proseso. Sumagot si Situnan na may isa siyang paraan, ngunit napakadelikado. Tinatawag itong purification using soul blood. Mas mabilis nga itong paraan para ganap na maging kanya ang espada, ngunit kung sakaling mawasak ang sandata, ay tiyak na tatamaan si Wang Lin ng backlash. Parang fusion technique ito ayon kay Situnan. Bagaman may panganib, ay pumayag si Wang Lin sa paraang iyon. Sa gitna ng proseso, ay pawag siya ni Zhang Ho, ngunit hindi siya pinansin ni Wang Lin at pinayuhan na lamang itong umalis dahil ayaw niyang maistorbo. Samantala, sa kabilang dako, ay nakipagkita si Elder Jimo sa pinuno ng pamilyang Teng, ang tagapamahala ng rehiyon ng Tengja. Nag-alok siya ng isang mahalagang kayamanan kapalit ng pagtulong ng pinuno upang hanapin ang pumatay sa kanyang alagad. Kasabay nito, ay lumitaw ang apo ng pinuno, si Tengli, na siya mismong tatanggap ng kayamanan at gagawa ng misyon. Sa una, ay nagduda si Elder Jimo sa kakayahan nito dahil napakalakas ng kapangyarihan ng kayamanang ibinigay niya. Dahil sa pagdududa, ay nagalit si Tengli at ipinakita ang lakas ng kanyang sandata upang patunayan ang sarili. Dinaglaon, habang naglalakad si Zhang Ho upang ibenta ang kanyang mga nakuha, ay bigla siyang sinalakay ng ilang cultivator.
Bagamat mahusay siyang umiwas sa mga atake, ay hindi siya nakatakas dahil may anti-flying formation sa lungsod, bawal gumamit ng lumilipad na espada roon. Sa gitna ng pagkadismaya, ay lumitaw si Tengli, handang kitilin ang kanyang buhay. 还好我反应快，取你命的人是为了引我过来。 Samantala, ay patuloy pa rin si Wang Lin sa proseso ng blood purification method upang gawing ganap na kanya ang espada. Sa kabila ng matinding hirap, ay nagtagumpay siya at tuluyang nalinis ang sandata. Ayon kay Situnan, ang espada ngayon ay isa ng Danbao Treasure, isang kayamanang ganap na nasusunod ang may-ari. Ngunit binalaan din niya si Wang Lin na mag-ingat sapagkat kung mawasak ang espada, ay siguradong maaapektuhan din siya at tatamaan ng spiritual backlash. Habang pinag-uusapan nila ito, ay naramdaman ni Wang Lin ang paglapit ng ilang mga cultivator. Agad siyang tumakbo upang umiwas. 为什么有这么多等价城弟子来杀我？鬼知道。 Hindi tulad ni Zhang Ho ay matalino si Wang Lin, agad niyang napagtanto na may anti-flight formation sa paligid, kaya pinili niyang tumakbo sa lupa at hanapin si Zhang Ho bago lisanin ang lungsod. Ngunit sa bandang huli, ay napalibutan siya ng mga kasapi ng pamilyang Teng. Hindi nagtagal, ay muling lumitaw si Tengli. Dito ay nalaman ni Wang Lin na nasa huling yugto na ng Foundation Establishment si Tengli, dahilan upang madali nitong mapuwersa at mapahina si Wang Lin na nasa antas lamang ng Qi condensation. 你在找你的朋友吧？ Nang makita ni Wang Lin na patay na si Zhang Ho, ay hindi niya napigilan ang matinding galit na kanyang naramdaman. Bakit niya ginagawa ito sa amin? Galit niyang tanong. Hindi ko naman kayo kailanman sinaktan, sabi pa ni Wang Lin. Sumagot si Tengli na may taong umupa sa kanya upang patayin si Wang Lin. Doon ay napagtanto ni Wang Lin na walang ibang maaaring gumawa noon kundi si matandang Jimo, ang guro ni Bezen. Bagamat malaki ang agwat ng kanilang antas ng cultivation, ay huwag kalilimutan, si Wang Lin ay matalino. Ginamit niya ang pagkakataon upang gumawa ng plano para makatakas. Inilayo niya ang pansin ni Tengli gamit ang kanyang lumilipad na espada at sabay nagbuga ng pulbos mula sa isang sako ng harina upang lumikha ng usok at makatakas. Gamit din niya ang isang banal na talisman upang mapabilis ang kanyang mga hakbang. 这小子越来越有意思了。 Sa sandaling iyon, ay nagyabang si Tengli. Isang cultivator sa antas ng foundation lang ay hindi kailanman makakatakas sa akin, lalo pa kaya na nasa antas ng Qi condensation lamang si Wang Lin. Nagpalabas siya ng daan-daang pag-atake patungo kay Wang Lin. Ngunit nagulat siya nang matagpuan ni Wang Lin ang sentro ng anti-flying formation, ang mga parol sa paligid. Sinira ni Wang Lin ang lahat ng mga iyon, dahilan upang tuluyang mawala ang hadlang at magamit niyang muli ang flying sword technique upang makatakas palabas ng lungsod ng Tengjia. Samantala, sa kabilang panig, ay nag-aalala ang mga nakatatanda ng pamilyang Teng. Natakot sila na baka mabigo si Tengli na patayin si Wang Lin. Ngunit nanatiling kalmado si Huan Yuan at may tiwala sa kanyang apo. Bukod pa rito, si Tengli Olinger, ay nasa yugto na ng Foundation Establishment, kaya pinayuhan niya ang lahat na huwag magpanik. Nagpadala pa siya ng isang formation talisman upang mas mapalakas ang sandata ng kanyang apo. Balik sa labanan, habang panatag si Wang Lin na makakatakas na siya, ay bumagsak bigla sa kamay ni Tengli ang talisman na ipinadala ni Huan Yuan. Agad itong ginamit ni Tengli upang palakasin ang kanyang espiritual na enerhiya at hinugot ang kanyang Thunder Splitting Sword upang salakayin si Wang Lin. Ngunit sa sandaling iyon, ay tumulong si Situnan kay Wang Lin sa pamamagitan ng paggamit ng teleportation technique upang iligtas siya. Bagamat matagumpay siyang nailayo, ay dahil iisa lamang siyang espiritual na anyo, ay lubos itong nakahigop ng kanyang lakas. Kaya't sinabi niya kay Wang Lin na tumakas na kaagad.
Sa kasamaang palad ay hindi tumigil si Teng Li. Patuloy siyang humabol. Nang subukang kontrahin ni Wang Lin, ay nalaman niyang si Teng Li ay may hawak na Mirror Shield Treasure, isang napakalakas na protection. Ibig sabihin, ay bukod sa espada nitong Primordial Class, ay may taglay rin itong Primordial Defense. Kaya't imposible ang makipaglaban, ang tanging paraan ay tumakas. Tatlong araw tumagal ang habulan. Dahil sa labis na paggamit ng teleportation, ay halos maubos na ang espiritual na lakas ni Situnan at nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng paglaho ng kanyang kaluluwa. Dagdag pa, ay naubusan na rin si Wang Lin ng spiritual liquid kaya hindi niya kayang patatagin ang katawan. Upang makaiwas sa mas malalaking panganib, ay nagpasya siyang magtago sa isang kagubatan. Nang makita ni Teng Li na pumasok si Wang Lin sa gubat, ay naalala niya ang babala ng kanyang lolo. Ang kagubatang iyon ay nasa 500 milya mula sa lungsod ng Teng, balot ng makamandag na enerhiya at tinitirhan ng mga may lasong nilalang. Ang pinakadelikado sa lahat ay ang Blue Vine Whip. Binigyang diin ng kanyang lolo na huwag siyang papasok doon hanggat hindi pa siya umaabot sa antas ng core formation. Ngunit matigas ang ulo ni Teng Li. Sinabi niya na kung si Wang Lin na nasa chi condensation lamang ay may tapang na pumasok dito, ay bakit ako hindi? Isang desisyon ng taong nag-aanyaya ng kamatayan. Samantala, ay nagsimulang mahirapan si Wang Lin, bigla siyang inatake ng mga asol na baging. Ayon kay Situnan, iyon ay mga Blue Vine Whip, isang napakad. Delikadong nilalang. Binalaan niya si Wang Lin na huwag gumamit ng espiritual na enerhiya, dahil ang mga baging na iyon ay naaakit sa enerhiya ng mga cultivator at ginagawa itong pagkain. Kung mas malakas ang enerhiya, ay mas mabilis silang aatakihin. Marami na raw cultivator ang naging biktima ng halimaw na iyon noong kapanahunan ni Situnan. Naisa na niyang gamitin muli ang teleportation upang tumakas, ngunit alam niyang delikado ito. Gayunpaman, ay iyon na lamang ang natitirang paraan, lalo pat papalapit na si Teng Li. Ngunit ayaw nang tumakbo ni Wang Lin, nagpasya siyang lumaban. Inilabas niya ang kanyang essence blood at inihagis ito sa direksyon ng Blue Vine Whip. Sa lungsod ng Tengjia, sa nakaraan, si Zhang Guo ay napalibutan ng mga mandirigma ng pamilyang Teng. Dumating doon ang isang bata, ang batang Panginoon ng pamilya Teng, na nagngangalang Teng Li. Ang layunin nila ay ang agawin ang Bell Treasure ni Zhang Guo. Nagmakaawa si Zhang Guo, sinabing pamana iyon ng kanilang mga ninuno. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Teng Li, dahil labis niyang ninanais makuha ang kayamanan. Pagdating nila sa bulwagan ng pamilya, ay ipinakita ni Teng Huan ang labis na pagmamalaki sa kanyang apo. Para sa kanya, bilang batang Panginoon ng lungsod ng Teng, ay may karapatan ang apo niyang makuha ang anumang gusto nito. Lahat ng kayamanan sa lugar ay para sa kanya. Grabe, parang tinuruang maging psychopath. Samantala, habang papasok si Teng Li sa kagubatan, ay nakaramdam siya ng kakaibang enerhiya sa paligid. Hindi nagtagal, ay nakita niya ang mga bakas ng dugo ni Wang Lin sa isang ugat ng Blue Vine Whip. Naramdaman niyang malapit na ang kinaroroonan ni Wang Lin, kaya ginamit niyang muli ang kanyang espiritual na kapangyarihan upang kontrolin ang espada. Ngunit malaking pagkakamali iyon, dahil labis na naaakit sa enerhiya niya ang mga Blue Vine Whip. Bagaman nakatakas siya saglit gamit ang kanyang espada, ay sunod-sunod namang dumating ang mga bagong baging. Napilitan siyang gamitin ang kanyang gintong mirror shield para ipagtanggol ang sarili. Sa sandaling iyon, ay lumitaw si Wang Lin at sinira ang kanyang kalasag. Bagaman matagumpay ang plano ni Wang Lin at labis na nasugatan si Teng Li, ay hindi pa rin iyon sapat para mapatay ito. Galit na galit si Teng Li, paano mo nagawa akong lokohin ng ganito, sigaw niya. Habang tumatakas sila, ay sinabi ni Situnan na ang talento ni Teng Li ay 100 ulit na mas mataas kaysa kay Wang Lin. Mayaman siya sa mga espiritual na yaman at mabilis ang kanyang pagsasanay. Ngunit kung makukuha ni Wang Lin ang pundasyon ni Teng Li, ay magiging malaking tulong iyon sa kanya. Sumagot si Wang Lin na plano nga niyang patayin ang binatang iyon at gamitin siya upang mapabilis ang kanyang cultivation. Pagdating ni Teng Li sa kinaroroonan ni Wang Lin, ay muling nagyabang ito. Napagod ka na ba sa kakakatakbo, sabay ngisi niya. Ngunit bago pa siya makaporma, ay inatake siya bigla ni Wang Lin.
Pinigilan niya ito gamit ang kanyang bell shield na nakuha noon kay Zango at muling sumalakay gamit ang Divine Sword, ngunit kahit ganoon, ay hindi pa rin niya nagawang talunin si Wang Lin. Muling nahulog si Tengli sa bitag ni Wang Lin, ngunit ngayon ay hindi ito mga baging, kundi isang buhay na bangkay na tinatawag na Jiangshi. Ang nilalang na Jiangshi ay may taglay na teknik, isang ipinagbabawal na sining. Bukod sa kahangahangang kapangyarihan ng pagsabog nito, ay bawat enerhiya na taglay nito ay may nakamamatay na lason. Habang hinaharap ni Tengli ang mga pag-atake ng Jiangshi gamit ang lahat ng teknik ng depensa na kanyang alam, si Wang Lin naman ay tahimik na nagmamasid sa kanya. Si Situna naman ay tila naguguluhan, paano nahanap ni Wang Lin ang lugar na ito. Ipinaliwanag ni Wang Lin na habang siya ay tumatakbo at nararamdaman ang daloy ng enerhiya, ay napansin niya na may isang bahagi na walang bahid ng asol na enerhiya. Maging ang mga halamang blue vine ay hindi tumutubo roon. Dahil dito, ay nakatiyak siya na mayroong nakatago nang nilalang doon. Nang makita ni Situna na tumatakas na si Tengli, ay agad niyang sinabi kay Wang Lin na huwag palampasin ang pagkakataon, habulin ito at bumawi ng atake. Sa gitna ng habulan, ay habang ang Jiangshi ay patuloy na sumusugod at si Wang Lin ay humaharang sa kanya, ay biglang nagpasya si Tengli na desperadong gamitin muli ang banal na teknik ng espada. Sinabi ni Situna na kung sino ang may mas mabilis na espada, ay ang siyang mananalo. Nang makarating sila sa isang lugar na hindi kalayuan sa kagubatan ng lason upang makapagpahinga at maibalik ang lakas ng espiritu, ay naguguluhan pa rin si Situnan sa ginawa ni Wang Lin. Kung siya raw ang nasa kalagayan ni Wang Lin at siya'y nahuli sa pag-teleport kahit kaunti, ay siguradong patay na ito. Sinabi ni Wang Lin na mayroon lamang siyang isang pagkakataon para patayin si Tengli. Kapag nabigo siya, ay maaaring wala na siyang pangalawang pagkakataon. Ang sinabi ni Wang Lin ay lubos na ikinagulat ni Situnan. Sa totoo lang, kung siya ang nasa ganoong sitwasyon, marahil ay tatakbo na lamang siya palayo. Ngunit pinayuhan niya si Wang Lin na sipsipin ang kultibasyon ni Tengli dahil sa pambihirang talento nito, ay tiyak na makatutulong iyon upang tumaas ng malaki ang kultibasyon ni Wang Lin. At doon, ay nagsimula na ang proseso ng pagsipsip. Ngunit nagulat sila nang ang kaluluwa ni Tengli ay buhay pa rin. Hindi lamang siya tumatangging isuko ang kanyang kaluluwa, kundi nagpadala rin siya ng signal sa kanyang lolo. Dahil dito, galit na galit si Teng Yuan, at agad niyang sinubukang matuntin ang kinaroroonan ng kanyang apo gamit ang teknik ng Nascent Soul. Kahit ginamit niya ang teleportation upang takutin si Wang Lin, ay hindi ito natinag. Para kay Wang Lin, ay karapat-dapat lamang ito sa apo ng taong pumatay sa kanyang mabuting kaibigan, isang hustisya sa halip na kasalanan. Hindi niya pinakinggan ang mga pananakot at pang-iinsulto ni Huan Yuan. Patuloy niyang sinipsip at winasak ang kaluluwa ni Tengli. Nang masaksihan ni Huan Yuan ang nangyayari, ay ginamit niya muli ang teknik ng Nascent Soul upang markahan ang lokasyon ni Wang Lin. Sa parehong sandali, ay matagumpay na nasipsip ni Wang Lin ang kultibasyon ni Tengli. Ang teknik ni Huan Yuan ay lumapag mismo sa noo ni Wang Lin. Ngunit sinabi ni Situna na relax lang, habang nandito ako, ay hindi niya tayo mahahanap. Basta't malayo tayo sa kanya, ay hindi siya makakagamit ng teleportation papunta rito. Habang sinasabi iyon, ay lubos nang naubos ang espiritual na lakas ni Situnan, at siya'y nawala ng malay. Sa parehong sandali, ay nakamit na ni Wang Lin ang pagpasok sa antas ng pagtatag ng pundasyon o foundation establishment. 3 taon ang lumipas, at tuluyan nang natapos ni Wang Lin ang kanyang kultibasyon sa mundo ng perlas. Samantala, si Situnan ay nanatiling tulog na ubos ang lakas ng kanyang kaluluwa dahil sa pagtulong kay Wang Lin sa laban kontra kay Tengli.
Upang muling gisingin si Situnan, ay nangako si Wang Lin na pag-aaralan niya ang teknik ng Underworld Ascension, hahanapin ang lugar ng pagsasanay na may masaganang enerhiya ng Yin, at maabot ang antas ng core formation. 你会醒的，对吧？ Habang sinusundan ang daloy ng enerhiya ng Yin, ay napadpad siya sa isang patay na lungsod. Doon, gamit ang isang mahiwagang kayamanan, ay nagawa niya makita ang mga ilusyon ng isang malagim na pagpatay na minsan ay naganap sa lungsod na iyon. 是一夜覆灭。 Sa tulong ng aklat ng mga formation, ay nagsimula siyang magtayo ng illusion formation upang ihiwalay ang kanyang lokasyon mula sa labas ng mundo, para maging ligtas habang sinisipsip niya ang enerhiya ng Yin. Habang siya ay nagkukultiba, ay naalala niya ang mga sinabi ni Situnan. Ang teknik ng Underworld Ascension ay nahahati sa 9 na antas. Bawat 3 antas ay kailangang maabot sa 3 pangunahing punto, ang sentro ng enerhiya, ang dagat ng espiritu, at ang mga meridian. Lahat ng ito ay nauugnay sa enerhiyang malamig o yin energy. Kapag nabuo na ang core ng lamig, ay magbabago rin ang dagat ng SP. Rito tungo sa enerhiyang iyon. Kapag ang lahat ng mga core ay nagsanib, ay saka lamang siya makakatawid papunta sa antas ng core formation. Hindi nagtagal, habang nagkukultiba si Wang Lin, ay dumating sa kanyang lugar ang isang nilalang, hindi malaman kung tao o bangkay, na nagngangalang Ade. Tila naaakit siya sa ilusyon na formation na ginawa ni Wang Lin. Ngunit nang subukan ni Ade na gamitin ang espada ni Wang Lin, napansin niyang hindi niya ito mahatak pabalik, parang hinahawakan ito ng kakaibang enerhiya. Itinulak siya ni Wang Lin hanggang sa tumagos ang espada sa kanyang katawan. Subalit sa halip na mamatay, ay ginamit ni Ade ang isang pampagaling na talisman upang tuluyang maibalik ang kanyang katawan. Lumabas na si Ade ay bingi at pipi, kaya't sa pamamagitan lamang ng mga gang sign ay ipinahayag niya kay Wang Lin na wala siyang masamang hangarin, na interesado lamang siya sa formation. 你说的可是这阵法？ Napansin ni Wang Lin na taglay ni Ade ang isang pambihirang talisman ng paggaling, kaya hindi na niya gustong makipaglaban pa rito. Bilang kapalit ng ipinakitang teknik ni Wang Lin, ay binigyan siya ni Ade ng isang kayamanan, ang mutya ng 1000 ilusyon. Ang hiyas na ito ay kayang lumikha ng mga anino o ilusyon ng katawan, at kung lalagyan ito ni Wang Lin ng espiritual na enerhiya, ay maaabot ng ilusyon ng antas ng nascent soul. Sa madaling sabi, ito ay isang kayamanang lubhang kapaki-pakinabang para sa panlilinlang at pagtatago ng presensya. 还是另选一处修炼之地吧。用这么一个宝贝， Hindi nagtagal, ay lumipat ng lugar si Wang Lin upang muling sumipsip ng mas mataas na antas ng enerhiya ng Yin. Kahit hindi niya agad napansin, dahil sa dami ng enerhiyang kanyang nasipsip, ang kanyang malamig na core ay umabot na sa sukdulang antas. Ngunit ang susi sa paggamit nito ay nakaugnay pa rin sa teknik ng Underworld Ascension, isang teknik na nagbibigay daan upang umabot ang espiritual na lakas sa pinakamataas na antas. 找更高品质的基因之地才行。黄泉生肖诀， Samantala, sa kabilang panig, ay ginamit ni Zhongqi ang technique barrier upang hulihin ang Jiangshi. Dahil ang Jiangshi ay may kaugnayang espiritual sa kanyang master, ay inutusan siya ni Zhongqi na hanapin ang kanyang guro kapalit ng pangakong hindi niya ito papatayin kapag nakain niya ang kaluluwa ng kanyang amo. Bilang karagdagan, ay nangako si Zhongqi na tutulungan siyang mag-evolve bilang isang mas mataas na uri ng bangkay. At dahil wala ng ibang pagpipilian, ay pumayag ang Jiangshi sa kasunduang iyon.